Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Narito na naman po ang inyong tagahatid ng Ebanghelyo ni San Juan upang ating patuloy na tatalakayin at ipaliwanag ang buong Ebanghelyo. At tayo ngayon ay nasa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 17. Ito po ay ating babasahin. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Hindi makapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo. Gaya ng sanga, ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malulubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan
sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-iibigan kayo. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 17, na ito ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ang paksa, si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Jesus is the true vine. Dito mga minamahal, ipinapakilala ni Jesucristo na siya ang tunay na puno ng ubas. Dahil sa sanlibutan, kung ihambing natin ang mga puno ng ubas, merong tinatawag na puno ng ubas na nasa kagubatan at mga puno ng ubas na inaalagaan ng magsasaka. Sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 17, ay inahalintulad ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili bilang puno ng ubas. At ang Diyos Ama ang siyang tagapag-alaga o ang siyang magsasaka. At ang kanya namang mga alagad o mga mananampalataya ay inahalintulad na mga sanga ng ubas na siya nga ang puno. Ito ay Juan Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 4. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa magitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno, gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo manatili sa akin. So katulad ng literal na puno ng ubas, ay ang mga sanga ay nakakabit sa puno. Na kung si Jesucristo ang puno ng ubas, ang mga sanga naman ay ang kanyang mga alagad o ang mga sumasampalataya sa kanya. At ang Diyos Ama naman ay siyang magsasaka o taga-pangalaga. At ang kasaganaan ng pamumunga ay kung ang sanga ay manatili na nakakabit sa puno. At ang mga sanga naman na walang bunga, ito ay pinuputol. Kumbaga walang silbi at pabigat lamang sa puno, kaya pinuputol ito at ginagawang panggatong. At yun namang mga
sanga na bumubunga, ito ay nililinis upang lalong bumunga. At dahil ang kasaganaan ng paumunga ay dahil sa nililinis ito ng magsasaka na siyang Diyos Ama. Kaya ito ay lalong dumami ang bunga. At sa espiritual na kalagayan, mga minamahal, tayo bilang mga mananampalataya, unang-una ang mga alagad ni Jesucristo, at sila ay nanatili na nakipag-ugnayan kay Jesucristo, na natili silang tapat ng mga alagad. Kaya kalintulad ng puno ng ubas na ang mga alagad ay mga sanga nito, kaya sila bumubunga dahil nanatili sila sa puno. At ang mga alagad naman ay nanatili kay Jesucristo, hindi sila humihiwalay. Katulad halimbawa, may isang sanga na pinutol. Sa 12 apostoles, si Judas ang nahiwalay kay Jesucristo dahil siya ay natangay sa panunukso ng Diablo. Ibig niya na si Jesucristo ay ipagbili sa magitan ng 30 pirasong pilak, 30 pieces of silver. Dahil siya ay nahimok siya ng Diablo na ipagkanulo si Jesucristo. Kaya sa mga sanga ng mga tinuturing ng mga alagad ni Jesucristo, ang pinutol ay si Judas. Kaya hindi siya nagbunga. Ang kanyang pagkanulo kay Jesus ay humantong sa kanyang pagbigti sa sarili. At ang ibang mga alagad naman ay nanatili kay Jesucristo, tapat na mga alagad, kaya patuloy sila sa paghatid ng katuwiran ni Jesucristo. Patuloy sila na naghatid ng salita ng Diyos. Na tayo naman bilang manampalataya sa panahon na ito ay nagiging kabahagi tayo ng puno ng ubas na si Jesucristo bilang tayo ay mga sanga sa kasalukuyan. At kaya tayo naging kabahagi dahil sa magitan ng ating pagsampalataya sa mga salita na ipinapangaral ni Jesucristo sa magitan ng banal na kasulatan, ay tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Na bagamat tayo ay marumi dahil sa ating pagkakasala, ang kamatayan ni Jesucristo na ating pinaniwalaan at tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ay nagdulot sa atin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, kaya tayo sa harapan ng Diyos ay malinis na. Nilinis tayo sa magitan ng salita ni Jesucristo at
sa magitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Na kung tayo ay manatili sa ating panampalataya kay Hesukristo, ay uunlad tayo, sasagana tayo, bubunga tayo. Ano ang maging bunga nito? Bunga ng ating panampalataya na magkaroon tayo ng kasaganaang buhay espiritual. Na kahit na tayo ay nasa sanlibutan pa, na tayo ay nagsikap, nagtatrabaho para makakain sa araw-araw, nakasama ang ating panampalataya sa Panginoon Kristo, ay patuloy tayong nilinis ng kanyang mga salita upang mamuhay tayo ng masagana sa ating espiritual na pamumuhay. Kaya tayo bilang sanga ng puno ng ubas na si Hesukristo ay sa pamagitan ni Jesus, hindi tayo maaring mahiwalay sa Kanya dahil tapat siya sa atin at tapat din tayo sa Kanya. Kaya patuloy tayo bilang kabahagi ng puno ng ubas na si Hesukristo. At dito naman sa Juan Kapitulo 15, versikulo 5 hanggang 10, ito ang sinasabi. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Na pararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y mapatunayang mga alagad ko kayo. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Nanatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Manatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. So dito, mga minamahal, ito ang pangaral ng Panginoong Kristo ng paghalintulad niya sa kanyang sarili bilang puno ng ubas. At tayo naman ang kanyang mga sanga. At kung tayo'y maging tapat na lingkod, ay mamumunga tayo ng sagana sapagkat nanatili tayo sa puno. Ngunit, kung tayo'y hihiwalay sa puno ng ubas na siya si Hesukristo, ay katulad tayo ng sanga na pinutol, iipunin ang mga sangang pinutol at gawing panggatong. Itatapon sa lumalagablab na apoy. Nang tinutukoy dito
mga minamahal, na darating ang panahon na tayo ay binigyan ng kalayaan na mabuhay sa mundong ito. Ang kalayaang ito ay siyang magiging pagsubok sa atin bilang manampalataya kung ano ang magiging bunga ng bawat isa sa atin. Nakatulad ni Judas na nahiwalay kay Kristo, ang kanyang kinahantungan ay nagiging tagasunod siya ng Diablo. At ang mga tapat na lingkod naman ay nagiging mga alagad ni Jesucristo at patuloy sa kanilang paglingkod sa Panginoon. Kaya yaong mga nahiwalay sa puno na si Jesucristo ay itapon sa lumalagablab na apoy. Na ito'y tinuturing ng Biblia na pagdating ng Judgment Day, ang mga nahiwalay kay Kristo, ang mga sanga na pinutol ay doon hantong sa impyerno o dagat-dagatang apoy. Kaya ang bunga noong nahiwalay na puno ay bunga ng kasamaan at pagkakasala. Ngunit ang bunga ng mga nanatili sa puno ng ubas na si Jesucristo ay espiritual na bunga na kung saan ang kahantungan ay buhay na walang hanggan, na siyang kasaganaan na walang katapusan. Ito mga minamahal ang pagsubok sa ating buhay habang nasa mundo tayo. Hiram natin ang ating buhay mula sa Diyos. Kaya sa pangalaga sa atin ng Panginoong Diyos sa magitan ng kanyang mga salita ay nagkaroon tayo ng bunga ng panampalataya, na ang bunga nito ay kapaki-pakinabang sa atin dahil ito ang ating pinaka-tagumpay. Dahil nanatili tayo bilang tapat na manampalataya at ang bunga nito ay pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa bawat isa, pag-ibig sa kapwa, dahil ito ang utos sa bawat manampalataya upang manatili sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapatiran, upang manatili sa isang puno na si Jesucristo. Mga minamahal, kung tayo manatili sa puno ng ubas na si Jesucristo, magkaroon tayo ng kasaganaan ng bungang espiritual at hindi ang bunga ng pagkakasala. Bagamat tayo'y malaya habang nabuhay sa mundong ito, kailangang manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Nasabi nga ni Jesucristo sa Juan Kapitulo 15, versikulo 11 hanggang 17, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay
ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili. At humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. So dito mga minamahal, bilang tapat na mga lingkod ni Jesucristo na katulad ng kanyang mga alagad, na kanyang inuutusan na humayo upang ang lahat ng mga makarinig ng kanyang mga salita ay mamunga rin naman ng bunga ng katuwiran. Unang-una, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, malayo sa kasamaan, manatili bilang sanga ng puno ng ubas na si Jesucristo at huwag mahiwalay na katulad ng sanga na pinutol na katulad ni Judas Iscariote, na kung saan siya ay nakatalaga na sa Diablo. At yun namang mga tapat na lingkod ni Jesucristo ay nanatili maging kanyang mga apostoles at humayo upang may pagpatuloy ang pangaral ng salita ni Jesucristo na sa ating kapanahonan tayo nga ang bunga ng mga salita ni Jesucristo na siyang naglinis sa atin upang maging kabahagi tayo at maging sanga ng puno ng ubas na si Jesucristo. Kaya ang bunga ng mga naputol na sanga, ang kahantungan noon ay bunga ng kasamaan, at ang sanga na naputol o nahiwalay kay Kristo ay patungo sa impyerno, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. At yun namang nanatili bilang sanga sa puno ng ubas na si Jesucristo, ang bunga noon ay bunga ng katuwiran, bunga ng pag-ibig, at ang kahinatnan ay pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kaya habang tayo ay nasa sanlibutan, binigyan tayo ng kalayaan, hindi na tayo alipin ang turing sa atin. Ngunit sa ating pagiging malaya, mag-ingat tayo sa buhay natin sa mundong ito. Nasabi nga ni Apostol San Pablo sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 26, ito ang ating mababasa. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig, sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap: ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Ito ang sinasabi ko sa inyo.
ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninasa ng Espiritu. At ang mga ninasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magagawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalunya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakit, kasakiman, magkabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin. Magandang araw po sa inyong lahat. Praise God. Hallelujah. In Jesus Christ's name, Amen and Amen. God bless everyone.